tapos. Naubos yung oras. May iba kamay, kada tayo mapin, kakasal. Kasal kayo. Hindi ko alam yun. Kasal kayo, sabi ko, kayo. Gusto kayo. O mga tala. Kahit na tayo dito na. Is this yung regular tayo gawain? Ganito tayo ba? Pero sa mga local center po ninyo. Ganun po, ganun po. Ganun po. Opo. Dito sa Singapore. How many centers are there now po sa grupo? 10. Andito po lahat? Andito po lahat. Andito po lahat. Okay, alam namin yung kaunti, anyway, at nakapuntuwa rin tayo na I consider this as a reunion dahil kapag sa ating mga Pilipino mayroong birthday, mayroong anniversary ng kasal, may graduation, kasi anything na family affair, nagkikita-kita ang magkakapatid, ang magkakapag-anak, ang magkakabasmate, magkakapag-aral at ang ikamay yung mga tulad natin mga elders nila. Kaya ang puntong po roon, ito ay turing natin sa isang reunion. Walang sabihan ng espiritu, walang mayaman, walang marunong, walang mahirap. Pantay-pantay lamang tayo dito. Walang may kukunin. Sarap ng Diyos, yun ang pagkawalan natin. Same thing ganito, kami po ay napunta ni Pangulo sa Hong Kong. 26 groups naman sila. Ang nakatutuwa doon, ay dati pa yung kulay. Alam niyo ba yun, diba? Di pa galing sa inyo. Isang dati pa namin sa Africa Platinum. Pero yung anniversary, ano kami sa dati maraming sila. Supposedly kasama ko po sana si Pangulo. Kasi may iba na rin yung katawan niya, pinapost mo na siya ng protector. Siguro sa mga dahil ibigay pa rin yung pagkakataon. Now, anong punto po rito? Bilang tayo magkakapatid, pagaman kayo iba't ibang magulang sa laman, pero buhat tayo sa isang ama. Guess po ba yun? Take po ba yun? Magkakapatid tayo, no? Magkakabatchmate. Magkakapag-aral sa ilalim ng paaralan ng buhay. Okay po ba? Hindi. O sige, tanong muna ako ngayon, ha? Dahil sa paaralan tayo ng buhay. At huwag naman kayo mabay. Di ba kayo nagpunta rito dahil sa ating parang, dahil sa ating kadahilanan? Di po ba para mabuhay? Sa ating kabubuhay, sa ating pamilya, sa ating sarili. Sumulong ang ating dalatay sa buhay ng laman. Pero nakapuntuwa, dala pa rin yung pananampalataya. Di po ba? Tanong, ano po ba yung nakasali sa pananampalataya natin? Mana? Sino pa ba yung hindi? Kasi siguro tayo, kasi parang tayo ng buhay. Ano ba? Okay, yun. So baka si last name, no? Bendition at protection. Kayo po yung mga Helen. Ano po yung nakasali mo sa pananampalataya? Sa lahat, kasi lahat ay hinahanap yung nasa loob ng Espiritu sa mga. Kasan ng Espiritu. Ano ba? Walang tama po. Walang mali po, no? Walang pag-ipal na. Naman, ito ay sa'yo. Pareho na. Pareho ka na ba? Namopia. Namopia. Hermana, ano po? Kayo. Kaligtasan. Ano naman sa tingin yung inaasahan sa atin ng Diyos at ng ating Ama? Volunteer? Malinis sa puso? Pananampalataya? Ano pa? Gawa. Yung inaasahan natin sa atin na hindi tayo lagi na lang maasa sa Kanya. Kaya tanong natin, ano naman ang inaasahan sa atin ng ating Diyos? Ang pananampalataya na may gawa.
Ay, paano may makikipahagi? Gusto na ba kayo? Kaya pa. Hanggang lumihan tayo, walang iwala, no? Okay ba kayo? Kasi after this, meron tayo yung indoctrination ng orientation natin. Ano ang tanong ko kanina? Ano ba ang inaasahan natin sa pananampalataya nito? Una-una, kaya punta dito sa Singapore dahil siyempre, ito sila. Para tumulong ng ating katawan. What about, tapos lalo sa mga kapatid nito, hindi na pinagmamalaki ko lang sa iba. Dahil kahit sa bansa, lumagay, dala-dala pa naman palataya. Punta kami sa Dubai, punta kami sa Abu Dhabi. Sa Qatar, nagpumunta sila, kaya magpumunta po yung UAE chapter natin. Then sa iba pa rin mga bayan bansa. More than 1,400 centers sa tayo all over the world. Pati yung balik ko rin yan. Ano tayo, US? Sa Hong Kong, 26 group na. Sabi ko, Singapore, second in line sana kayo eh. Dahil pinagaya ko kayo eh. At dami Singapore namin, sabi ko, 10 groups may higit yun. Pero okay pa. Aray ko. Kahit kaya. So, una-una, naghahanap tayo ng ginagawang kaligtasan. Hindi lamang yung mga nabanggit nyo. Ang unang-unang dayon natin ay, di ba, patungo sa Diyos sa pamamagitan ng pagmumulong ng pag-ibig. So, sumulong. Mamaya, diniscuss natin yung mga detalye. Pangalawang dayon natin sa pananampalataya ay ang maging tagumpay ng Espiritu. Tagumpay, di ba alam nyo na bago tayo pinahintulutan ng katawang tao, meron tayo sinukan ng pali, meron tayo pasang-pasang baling sa balikat, yung krus na tinasan, katumbas na tinasan ng Kristo. At ikatlo ay maligtas. Ang ating katawang laman, sa kahirapan sa pagkusa, plus ang ating kaluluwa, maligtas sa pagdurusan, sa pagdurusan ng kaluluwa. Pwede bang malaman? Alam niyo ba saan nagdurusan yung kaluluwa? Pag hindi nakakya, nandito lamang yun. Ito, sapagkat hindi ito ang tuloy na bayan ng ating Espiritu, dahil dapat natin tayo sa kawalan. Kaya kung, di ba, may parang paningalayan, siya nanghihirap dahil sa bigat ng mga nagawang kasalanan. So, yung mga expectations natin sa pananampalataya. Ang diyan ang hangat naman ng Diyos sa atin, una-una, ang unang tipalan ng mga panahon pa sa lumang tipan, maakit pa sila yan para maghandog ng hain, di ba? Na mga susunugin sa kapatawaran ng kasalanan, naghahandog ng dugo ng kung anong klaseng dugo yan. Pero dito sa atin ngayon, dahil pinubos tayo ni Kristo, yan, klaro rin. Nung tayo pinubos tayo ni Kristo, ligtas na tayo. Ano ang paniniwala niyo ba? Iniligtas lamang tayo ni Kristo mula sa sumpa kung sa putos, sa sumpa kung kautusan. Nasa Biblia po yan. So, ibig sabihin, nasa bagong tipan na tayo, nakapanood tayo sa bagong tipan. Hindi na umiilan rin sa putos. Bakit? Ang sabi nga ng Espiritu, pag umiilan pa yan, lahat kayo patay na. Bakit kita susunod pa sa atin sa putos? Lahat susunod na natin yun? O, be honest, yes or no? No. Oh, okay. So, ang ginawa niya, nilago niya sa dalawang kautusan. Di ba? Ano yun? Very good. Tayo nalago lahat doon. Kasi kung ayaw ka papatay, ayaw patay ka, hindi mo patay. So, nalago siya sa putos. Now, dahil sa bagong tipang ito, ang nangyayari ngayon, lahat ng kasalanan natin, mabuti at masama, lahat ng ginagawa natin, nakatala sa aklat ng buhay. Yun ngayon. Kaya hihiman niya o hindi, pagharap mo sa hukuman, sabi ng Espiritu, di ba, may sulat doon na paharap sa hukuman ng Diyos, mabuti at magawa. Mula nang pinanganak tayo hanggang sa kamatayan, parang sa television din na pinapakita sa akin. At doon na nangyayari, sabi hindi ko ginawa. Dapat ganun pa rin ginawa ko. Muli
na nandito ka nasa pagdurusa. Yung galat-galata papel na sinasabi ay itong lupa. Dahil hindi sa yung espiritu natin dito, nakararamdam yan ng walang hanggang init na parang apoy. Kaya iba nakakapit sa mga punong na apoy, sa dahon-dahon. Nakasulat din sa Biblia na sintahan ng buhay sa dagat ng ating mga alupin dito. Pero ngayon tayo, tinanong ko muna kayo kanina, ano ba sa talagang gawain sa bawat sentro? Hinahanap natin ngayon sa bagong dito, sa ilalim ng bagong tipan, ang hinahanap natin ngayon ay ang ating sarili. We have to be present on the 7th day. Sa ikapitong araw. Dahil from Monday to Saturday, puno-puno tayo ng mga negativya, mga trials, subok. Ang bigat-bigat na natin. Nadating ka tayo ng ating mga pressures, mga challenges sa work, sa mga kasamahan, sa ating buhay. So, ang kailangan ngayon, pag oras ng tipana, pag man araw ng tipana dito, inihahanap natin ang ating sarili. Ano ba yung nararamdaman natin? Narinig natin kami sa mga banal na espiritu, binabalutan tayo ng magdikispo espiritual. Ano epekto? Yung mga pagkain ng buhay, ibibigay sa atin, nabibigay kagaanan. Yung tubig ng buhay, naghuhugas ng kabigatan. Ating katawan naman. Kaya kung ganun kayo, at naramdaman nyo, pagkaroon ng gino, magkano pakiramdam nyo, ibig sabihin, tinalaman kayo. Pero kung paglabas yung parang bali mo lang, pumasok ng araw, lumabas dito ng bali mo lang, wala rin epekto. Dahil magulo ang isip. Hindi rin yung pinahalaga yung tipan. So I have to take advantage dahil kung entering yan, sinasabi ng Espiritu kanina, na magiging spiritual, kakaan ang ating katawan naman. Ang Espiritu ang ginagawa ito. Pinalalakas ang ating Espiritu para kahit pa paano, huwag madaig yung daman. Pangalawa, binibigyan tayo ng proteksyon ng ating katawan lamang sa anong karamdaman. Yun ang epekto. So, isa pa lang yun ang advantage. Kaya mamaya, ibigin natin para mapilitan tayo natin. Tsaka walang iwanan, ha? Galing kami ng plus, kaya nandito doon, iwanan na kami ng kapura na tayo. Okay ba? Deal po ba tayo? Deal? Walang iwanan. Pag may umalis, ano gagawin? Mana? Ahatakin daw pabalik. So, dahil pa paano, ibibigin na po muna natin at nakikita ko iba, medyo gutom na rin. At hopefully, after our class, we will discuss more the detail of yung panutunan, pananampalataya, o paano na natin mapasusulong natin pag-aaral para higit pa tayo matawag tatlong pangarap ng ating espiritu. Ang sumulong, ang antas na kalagayan, ang magtagumpay sa kanya sinutang tungkulin, at ang maligtas. Yun ang ating bibigyan ng linaw mga mamaya para sa ating pag-aaral. Okay pa, maraming salamat. Wala,